Abala naman ngayon si Denver sa kanyang opisina dahil tambak ang kanyang trabaho ngayon nang biglang tumunog ang kanyang phone at nang makita niya na si attorney, ang natawag ay dali-dali niya na iyong sinagot. Attorney, napatawag ka. May balita ka na ba kay Christine? Agad na tanong ni Denver habang nakatutok ang kanyang mga mata sa kanyang laptop. Mr. Chua, nakita na po ang sasakyan na sinasabi ni Mr. Paulo na ginagamit ni Miss Christine, pero wala po siya doon at mukhang sinadyapat niya itong iwan doon. Pagbabalita ni attorney kay Denver. Napabuntong hininga naman si Denver. Ilang araw na rin kasi nakakalipas at hanggang ngayon, di pa rin nahuhuli ng mga polis si Christine kaya hanggang ngayon, di pa rin sila mapalagay ni Angeline. May mga tao naman ang nagbabantay sa kanyang mag-iina pero di pa rin siya pwedeng magpakakampante. Sige, balitaan mo na lamang ulit ako. Huwag niyong patigilin ng mga polis sa paghahanap kay Christine. Sagot ni Denver sa kanya pinutol ang kanilang tawag. Napahilot na lamang sa sentido niya si Denver dahil sumasakit na to sa dami ng kanyang mga iniisip at natatambak na rin ang kanyang trabaho dahil di siya makapag-focus dito. Bigla na bang tumating ang ama ni Denver at nakita siya sa ganung kalagayan. Hindi nga siya napansin nito nakapasok na siya sa opisina nito. Son, mukhang kailangan mo na ng tulong dito ah. Sabi ni Clifford kay Denver at sa kanya tinignan ng mga maraming papeles sa ibabaw ng lamesa ni Denver. Bigla namang nag-angat ng tingin si Denver nang marinig ang kanyang ama. Dad, andyan po pala kayo. May kailangan po ba kayo? Agad na tanong ni Denver at napayos pa siya ng kanyang pagkakaupo. Wala naman. Gusto lang sana kitang kumustahin kaya ako napadaan dito. Sa nakikita ko mukhang di ka ayos, sagot ni Clifford. Sorry Dad, don't worry, matatapos ko rin po ito, sagot ni Denver. Kamusta na ba ang paghanap kay Christine? Ano na ang balita sa babaeng yon? Tanong ni Clifford saka siya naupo sa upuang nasa harap ng table ni Denver. Napabuntong hininga naman sa Denver. Wala pa rin pong balita kay Christine. Hanggang ngayon hinahanap pa rin po siya, sagot ni Denver. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Panigurado naman na mahuhuli din ang babae niyon at mapagbabayaran niya ang ginawa niya sa inyo ni Angeline, sagot ni Clifford. Kailangan mo ba ng tulong dito? Pwede naman kitang tulungan kung gusto mo, dagdag pa niya. Wag na po dad, ako na pong bahala dito. Nakangiting sagot ni Denver sa kanyang ama. Tumangutango naman sa kanya si Clifford. Ikaw ang bahala, pero kung kailangan mo ng tulong po pwede ka namang magsabi sa akin, sagot ni Clifford. Thank you dad, aalis na rin ako. Sadyang dumaan lamang ko rito para kamustahin ka, sabi pa ni Clifford. Akmang tatalikod sana siya nang may bigla siyang naalala. Siya nga pala, pwede ba kayong bumisita ng mga bata sa bahay sa weekend? Namimiss ko na kasi ang mga apo ko. Dagdag pa ni Clifford. Sige na, Dad. Sasabihin ko po kay Angeline na pupunta kami sa inyo. Nakangiting sagot ni Denver. Agad din naman na umalis si Clifford sa opisina ni Denver at muli naiwan na naman si Denver na mag-isa kasama ng maraming papeles na kailangan niyang tapusin. Seryosong-seryoso naman sa kanyang ginagawa si Denver nang biglang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina saka yun bumukas at agad na nakita si Angeline doon kaya napakunot na lamang kanyang noo. Anong ginagawa mo dito? Diba ang sabi ko sa'yo sa bahay ka na lamang kasama ng mga bata? Agad na sabi ni Denver saka siya tumayo upang salubungin si Angeline na bagong dating. Ang sungit mo naman. Ligtas naman ng mga bata doon at isa pa nandun naman sila na Lydia. Hindi sila pababayaan. Sagot ni Angeline. Bakit nga pala narito ka? May problema ba? Tanong muli ni Denver. Dinadalaw lang kita. Palagi ka kasing pagod na pagod kapag umuwi. Kaya binisita kita ngayon at mukhang kailangan mo ng tulong ngayon. Sagot ni Angeline sa kanya tiningnan ang lamesa ni Denver. Bakit hindi ka nagsasabi? Pwede naman kitang tulungan dito. May mga kasama naman ng mga bata at di rin naman sila nalabas ng bahay kaya ligtas sila doon. Dagdag pa ni Angeline. Kaya ko naman to. Sadyang natambak lamang kaya sila dumami. Sagot ni Denver. Talaga ba? Nakataas ang kilay na tura ni Angeline. Okay, fine. Sorry, gusto ko lang kasing kasama ka palagi ng mga bata, kaya hindi ko sinasabing tambak na ako ng trabaho. Kilala kita at alam ko na hindi ka papayag na hindi ka pupunta rito para tulungan ako kapag sinabi ko to sa'yo. Sumusukong sagot ni Denver. Buti alam mo. Pagsusungit ni Angeline dahil nagulat talaga siya na napakaraming papeles na nakatambak sa lamesa ni Denver.
Naisipan niya lang kasi talaga na bisitahin 'to ngayon at may dala pa nga siyang pagkain para dito dahil baka nagpapalipas 'to ng gutom sa opisina at mukhang hindi nga siya nagkakamali dahil sa nakikita niyang mga gawain nito. Binigay na muna ni Angeline ang dala niyang pagkain kay Denver at pinakain na muna niya ito habang siya'y isa-isa nang tinitingnan ng mga tambak na papeles ni Denver sa lamesa nito. Tumawag nga pala si attorney kanina. Binalita niyang nakita na raw ang sasakyan na ginagamit ni Christine pero wala ng kapatid mo doon. Pagbabalita ni Denver kay Angeline pagkatapos niyang kumain. Napatigil naman si Angeline sa kanyang ginagawa, sa kanya seryosong tiningnan si Denver. Nasa na kaya ang kapatid kong yon? Hindi ko na talaga siya maintindihan. Sana mahuli na kagad siya dahil baka kung ano na naman ang maisipan niyang gawin. Seryosong sabi ni Angeline. Tumango-tango naman si Denver. Sana nga mahuli na siya sa lalong madaling panahon para naman matahimik na tayo. Sana makonsensya na rin siya sa mga ginawa niya kagaya ni Paulo, sagot ni Denver. Muli, itinoon na lamang nila ang kanilang atensyon sa kanilang mga ginagawa para naman matapos na kaagad nila ito. Kamusta ang pinapagawa ko sa inyo? Nakita niyo na ba? Tanong ni Edward sa isa sa mga tauhan niya. Yes, boss. Nakita na namin siya at mamaya, susundan namin siya para malaman namin kung saan to nakatira. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Good. Kapag nakahanap kayo ng tiyempo, gawin nyo ng pinapagawa ko sa inyo. Ayusin nyo ang gawa ninyo ha. Dapat malinis yan para wala tayong sabit. Sagot ni Edward sa kanyang tauhan bago niya pinutulang tawag. Pagkaalis kasi ni Christine, agad nang pinakilos ni Edward ang mga tauhan niya. Pinabantayan niya na kasi kaagad ang mga lakad ni Denver para malaman nila kung saan nakatira si Angeline. At para na rin malaman nila kung alin ba ang sasakyan nito at magawa na nila ang pinapagawa ni Christine. Hindi rin kasi alam ni Christine kung saan ba nakatira si Angeline ngayon kaya naman kinailangan pa ng panahon ng pag-aaral. At alamin kung saan to nakatira. Bayad kasi si Christine kaya hindi pwedeng di nila gawin ni Edward ang pinapagawa nito. Isa pa, di niya kayang hindi sundin ang dalaga dahil noon pa man may gusto na siya rito. Noon kasi mga panahong nag-aaral pa sila ng college, nakilala ni Edward si Christine. Agad siyang nahumaling dito dahil talaga namang maganda si Christine. Bukod pa ron, maganda ang katawan nito dati pa, kaya marami talagang nagkakagusto dito noon pa. At dahil nga alam naman ni Edward na wala siyang pag-asa kay Christine, lumayo muna siya sa dalaga. Pero nitong kailan lang, muli niyang nakita si Christine at nanumbalik ang pagtingin niya sa dalaga kaya niya to nagawa ng di maganda. Sinadya niyang lagyan ng gamot ng pampainit ng katawan ang inumin ni Christine. Kaya walang kahirap-hirap na angkinin niya ito at talagang nag-enjoy siya sa katawan ng dalaga. Hindi niya kasi ito madadaan sa suyo, kaya gumawa siya ng paraan para makuha si Christine at hindi naman siya nabigo. Pagkaalis ni Christine sa bahay ni Edward, agad na siyang pumara ng taxi at nagpahatid kung saan niya iniwan ang kanyang kotse para pagkarating niya sa lugar kung saan niya ito iniwan ay nadismaya na lang siya dahil wala na ito doon. Kaya bumaba na lamang siya sa di kalayuan doon, saka nagpa siyang maglakad-lakad muna. Nakasuot siya ng mask at nakakap din siya kaya panatag siya na walang makakakilala sa kanya kahit maglakad siya ngayon. Nang mapagod siya kakalakad, nagpa siya muna siyang maupo sa isang waiting shed, sa kanya kinuha ang phone para tawagan ng kaibigan niya. Nakailang beses pang nagdial si Christine sa number ni Candy dahil hindi ito sumasagot. Nakakainis, bakit hindi mo sinasagot? Sabi ni Christine habang hinihintay niya na sagutin ni Candy ang kanyang tawag. Ilang sandali pang hinintay ni Christine bago sinagot ni Candy ang tawag ng kaibigan. Hello, bakit bang tagal mong sumagot? Kanina pa kita tinatawagan na, nasan ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Christine kay Candy. Sandali lang, wag mong ibababa, lalabas ako. Halos pabulong pang sagot ni Candy mula sa kabilang linya. Sandali namang natigilan si Christine at di na lamang nagsalita. Hihintay na lamang niyang magsalita muli ang kaibigan mula sa kabilang linya. Hello Christine, kamusta ka na? Pasensya ka na ha, nasa loob kasi sila mommy eh. Baka marinig na kausap kita kaya lumayo muna ako, sabi ni Candy. Lumabas siya ng kanilang bahay dahil alam na ng mga magulang niya ang nangyari at ginawa ni Christine kaya pinapadistansya muna siya ng magulang niya rito. Pero hindi niya din kayang tiisin si Christine. Wala ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Ayos lang naman ako. Buhay pa naman, sagot ni Christine. Alam na ba nila tita ang ginawa ko? Tanong pa niya.
Oo, alam na nila dahil kahit ako kasi, pinuntahan ng mga pulis dito dahil nga kaibigan kita. Sagot ni Candy kasabay ng pagtango kahit di siya nakikita ni Christine. Ganun ba? Pasensya na kung pati ikaw napuntahan na pala ng mga pulis dyan. Malungkot na sagot ni Christine. Nasaan ka ba ngayon? Sinong kasama mo? Si Paolo kasi sumuko na sa mga pulis. Tanong ni Candy sa kaibigan dahil nag-aalala siya para dito. Nagulat si Christine sa sinabi ni Candy. Anong sabi mo? Si Paolo sumuko na? Kunot noong tanong ni Christine sa kaibigan. Oo, sumuko na si Paolo sa mga pulis. Kahit nga ako kinausap niya Ate Angeline eh. Tinatanong niya baka alam ko raw kung nasan ka. Pero di ko naman talaga alam kung nasan ka eh. Sagot ni Candy. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Christine at hindi sumagot sa kaibigan. Dahil kung gayon talaga palang sumuko na si Paolo at wala na talaga siyang ibang mapupuntahan pa. Wala ka bang balak sumuko na lang? Christine, baka sakaling bumaba ang sentensya mo kapag ginawa mo yun. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Dati pa, pabayaan mo na lang si Denver at huwag ka nang gumawa pa ng kalokohan. Paninermon pa ni Candy sa kaibigan. Alam mo naman kung gaano ko nasaktan noon, di ba? At alam mo rin kung gaano ko kamahal si Denver noon pa lang. Kaya hindi ko basta-basta makakalimutan ang pinagsamahan naming dalawa. Sagot ni Christine sa kaibigan. Oo, alam ko naman yon, Christine. Pero nag-aalala lamang ako sa'yo. Tingnan mo nga, sino bang kasama mo ngayon? Baka mamaya mapahama ka lang lalo sa pinaggagawa mo eh. Kaibigan kita, Christine, at concern lamang ako sa'yo kaya pakiusap. Sumuko ka na lang, please. Sagot ni Candy. Totoong nag-aalala siya para sa kanyang kaibigan. Matagal na rin kasi silang magkaibigan at parang magkapatid na nga ang turingan nila noon pa. Kaso biglang nagbagong kaibigan na maghiwalay ito at si Denver. Sandaling natahimik si Christine sa kabilang linya. Saglit na nag-isip. Hello Christine, nandyan ka pa ba? Hello, sabi ni Candy at tiningnan pa ang phone niya kung putol na ba ang tawag nila ni Christine pero hindi naman. Oo, nandito pa ako, sagot ni Christine. Sumuko ka na, Christine, please. Pakiusap pa ni Candy. Napabuntong hininga naman si Christine. Sige, susuko na ako, sagot ni Christine. Napangiti naman si Candy dahil sa sinabi ni Christine. Talaga? Susuko ka na? Huwag ka mag-alala dahil palagi naman kitang dadalawin doon, sagot ni Candy. Oo, pero may gusto sana akong hilingin sa'yo bago ko sumuko sa mga pulis. Sabi pa ni Christine. Ano yun? Kunot noong tanong ni Candy. Pwede bang pahiramin mo muna ako ng sasakyan mo? Ibabalik ko rin naman at pagkatapos nun, susuko na ako sa mga pulis. Sagot ni Christine. Ha? Saan ka naman pupunta at kailangan mo pang hiramin ang sasakyan ko? Nagtatakang tanong ni Candy. Basta may kailangan akong gawin. Pangako, susuko na ako pagkatapos nun? Pangungumbinsi pa ni Christine sa kaibigan. Christine naman eh, baka madami pa ako dyan sa mga ginagawa mo. Ano ba kasing gagawin mo? Sagot ni Candy at kinakabahan siya dahil baka kung ano na naman na maisipang gawin ng kaibigan niya. Sige na, pahiram mo na lamang muna sa akin ang sasakyan mo. Pangako, susuko na talaga ako. Sabi pa ni Christine at pilit kinukumbinsi ang kaibigan. Sabihin mo muna sa akin kung anong gagawin mo. Bakit kailangan mo pa ng sasakyan ko? Sabi ni Candy sa kaibigan dahil parang kinakabahan siya sa gagawin nito. May kailangan akong kunin ng mga gamit ko sa dati naming tinirhan ni Paolo kaya sige na, pahiramin mo na ako. Pagsisinungaling ni Christine. Napabuntong hininga naman si Candy. Sige pa, pahiramin kita pero sasama ako. Sagot ni Candy. Huwag na. Agad na sabi ni Christine sabay iling kahit di siya nakikita ng kausap. Huwag ka nang sumama kasi baka may makakita pa sa atin na magkasama tayo at madamay ka pa. Kaya mabuti pa, huwag ka na lang sumama. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko naman ang sasakyan mo eh. Sadyang may naiwan lamang ako doon. Pagdadahilan pa niya. Napabuga naman ng hangin sa bibig si Candy dahil may punto rin si Christine dahil baka nga may makakita pa sa kanila at pati siya'y madamay pa. Sige na nga. Ipapahiram ko na sa iyong sasakyan ko pero siguraduhin mo lang na ibabalik mo kaagad at susuko ka na sa mga pulis pagkatapos ito? Sagot ni Candy. Oo, sige pangako. Susuko ako pagkatapos ito? Agad na sagot ni Christine. Sinabi na rin ni Christine kay Candy kung nasan siya para dalhin ito sa kanyang isa nitong kotse na hindi masyadong ginagamit. Hinintay pa rin muna ni Candy na makaalis sa mga magulang niya bago siya umalis para puntahan si Christine.
Pagkarating ni Candy sa lugar na sinabi ni Christine, agad na rin siya nitong nakita, kaya agad tong lumapit sa sasakyan niya at sumakay. Ano ba kasing pinaggagawa mong babae ka? Hindi ka na lang kasi mag-move on nang hindi ka nakakagawa pa ng mga ganyang bagay na ikapapahamak mo. Sermon pa ni Candy kay Christine pagkasakay nito. Huwag mo na nga akong sermonan dyan, sagot ni Christine sabay irap kay Candy. Ipahiram mo na lang muna to sa akin at pagkatapos ito susuko na rin ako. Pangako yan, dagdag pa niya. Oo na, sige na. Ito na nga, diba, ipapahiram na nga. Pero sana naman umayos ka na, Christine. Sumuko ka na lang ng maayos pagkatapos ito at kung ano man yung gagawin mo, bilis-bilisan mo. Ayoko rin pating madami sa gulo mo kaya utang na loob, umayos ka. Mahabang sermon pa ulit ni Candy kay Christine. Di na rin naman nagtagal pa si Candy doon dahil nga baka may makakita pa sa kanila at madamay siya sa gulo ng kaibigan. Agad ding bumaba si Candy ng kotse, pinaalalahanan pa niyang mabuti si Christine. Agad ding umalis si Christine doon sakay ng kotse ni Candy. Saka siya dumiretso sa kumpanya ni na Denver dahil balak niyang abangan to at sundan sa pag-uwi nito para malaman niya kung saan to nakatira ngayon dahil malamang kasama nito si Angeline at ang mga bata sa bahay. Ilang oras ding naghintay sa hindi kalayuan si Christine hanggang makita niya na ang paglabas si Denver sa kumpanya nito at nakitang kasama nito si Angeline. Hindi pa niya maiwasan na maikuyom ang kanyang kamao dahil doon. Kung sinuswerte ka nga naman. Malalaman ko na ngayon kung saan kayo nakatira. Nakangisi pang sabi ni Christine, sa kanya in-start ang sasakyan. Agad niyang sinundan ang sasakyan ni Denver pagkaalis nito at medyo dumistansya siya dahil baka mahalata nitong sinusundan niya to. Nang makita niya na pumasok to sa parking lot ng isang condominium, napapangisi na lamang siya dahil ngayon alam na niya kung saan nakatira ang mga ito at ang kailangan na lamang niyang malaman kung saang unit ito naroroon. Agad din siyang nagpark sa di kalayuan sa sasakyan ni na Denver. Napansin din ni Christine ang pagbaba ni na Denver at Angeline at nakita rin niyang may mga nakabantay na bodyguard dito. At talagang may mga bantay pa kayo, ha? Naiiling na sabi ni Christine kahit mag-isa lamang naman siya noon. Bumaba rin siya ng sasakyan at pumasok sa loob ng condominium. Sinubukan pa magtanong sa front desk pero ayaw magbigay impormasyon na naka-assign doon kaya lumabas siya at sa inis bumalik na sa kanyang sasakyan. Nakakainis. Malalaman ko rin kung sang unit kayo dyan. Inis na sabi ni Christine pagkasakay ng sasakyan saka ito pinaandar. Umalis muna siya doon at naghanap ng maaaring matuluyan pansamantala dahil paggabi na rin. Hindi pwedeng magdamag na lang siyang mag-aabang sa paglabas mo rin ni na Denver. Balak niyang bumalik doon kinabukasan kapag wala ng dalawa dahil nagbabaka sakali siya na kahit isa man lang sa anak ni Angeline ay makuha niya para pasakitan ng kanyang kapatid. Wala na rin siyang tiwala kay Edward dahil nagawa nga siya nitong pagsamantalahan kaya kikilos na lang din siya ng kanya. Kinabukasan naman, nagpa siya sa na Denver at Angeline na bumisita sa bahay ng mga magulang ni Denver dahil nga nakiusap ang ama niya noong nakarang araw na dalhin ng mga bata doon sa kanilang bahay dahil namimiss na nila ang mga ito. Pumayag din si Angeline dahil hindi na nga nakakalabas ng bahay ang kambal simula na magtago si Christine dahil nga takot silang baka idamay pa ni Christine ng mga bata. Tuwang-tuwa naman ang mga bata nang sabihin nila sa mga itong pupunta sila sa bahay ng kanilang lolo at lola. Ramdam na rin kasi nila na naboboard ang mga bata sa loob ng kanilang unit dahil di talaga nila ito pinapalabas doon. Maaga silang nag-intindi ng mga sarili nila dahil balak nilang magstay doon maghapon. Sinama na lang din nila sina Nay Lydia at Sofia dahil gaya ng kambal, di na rin nakakalabas ng bahay si Nay Lydia dahil ito na lang pinagkakatiwalaan ni Angeline na magbantay sa kambal. Si Sofia kasi pumapasok sa eskwelahan kaya madalas si Nay Lydia talaga ang kasama ng kambal na naiiwan sa kanilang bahay kapag umaalis si Angeline nitong mga nakarang araw. Sakay na sila ng sasakyan ni Denver at paalis na sana sila kaso nasira naman ang sasakyan ni Denver. Ayaw mag-start kaya medyo natagalan sila sa parking lot. Yung sasakyan ko na lang kayang gamitin natin. Hayaan mo na lang yan at bukas na lang ipagawa. Kasya naman tayo dun. Sabi ni Angeline kay Denver dahil ayaw talagang mag-start ng sasakyan nito. Isabay pang sobrang init sa loob nito. Napabuntong hininga si Denver.
Mabuti pa nga siguro, sasakyan mo na lang gamitin natin. Iuutos ko na lang sa isang tauhan ko na dalhin to sa pagawaan. Sige, lipat na tayo ng sasakyan mo dahil anong oras na, narito pa rin tayo. Dala mo ba ang susi ng sasakyan mo? Sagot ni Denver. Oo, dala ko. Sagot ni Angeline. Saka kinuha ang susi ng kanyang sasakyan sa loob ng kanyang bag at iniabot to kay Denver. Agad din silang lumapit ng sasakyan ni Angeline. Tinulungan ng tauhan ni Denver na mailipat ang mga dala nilang gamit doon. Pagkalipat nila sa sasakyan ni Angeline, binigay na muna ni Denver ang susi ng kanyang sasakyan sa isa sa tauhan niya upang dalhin sa paggawaan, saka sila umalis doon at diretsyong pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa naman ang mga bata dahil sa wakas, nakalabas na ulit sila ng kanilang tinitirhan. Masayang-masaya namang sinalubong ni na Diana at Clifford ang mga bagong dating, lalong-lalo na ang kambal. Pinupog pa nila ng halik sa mukha ang mga bata dahil totoong na-miss nila ang mga ito. Panay naman ang halakhak ng kambal dahil nakikiliti sila sa ginagawa sa kanila ng lolo at lola nila. Tuwang-tuwa rin ang mga bata dahil may mga regalo pang nakahanda ang kanilang lolo at lola para sa kanila. Kaya naman dali-dali na rin nitong buksan pagkabigay sa kanila. Kamusta ang paghahanap kay Christine? May balita na ba kayo? Tanong ni Clifford kina Denver at Angeline at medyo dumistansya pa sila sa mga bata para hindi marinig ng mga ito ang pinag-uusapan nila.